What's up guys? Welcome back to my channel and welcome to Ado Reacts. So for today's video guys, another katatakutan episode na naman tayo at dito tayo kay Goosebumps Top 5. So never tayong hindi na satisfied dito sa video na mga posted ni Goosebumps, no? Talagang nakakatakot. Kaya binabalik-balikan natin. So bago tayo magsimula, please subscribe to my channel and hit the notification bell para maging updated ka sa mga reaction video na gagawin natin. So, huwag na natin patagalin. Takutan time. Okay. Doppelganger. Noong January 29, 2024, nagtatrabaho ang partner ni Aki sa site kaya naiwan silang dalawa ng kanyang anak sa bahay nung gabi na yun. Ang usual na uwi ng partner niya ay alas 5 o alas 6 ng umaga, ngunit nagulat na lang siya dahil alas 2:30 pa lang ng madaling araw. Bigla na lang bumukas ang pinto sa kwarto nila. At ang mga sumunod na nangyari ay talagang nagbigay kilabot sa kanya. Bumukas yung pinto. Nakita ni Aki ang partner niya sa labas ng kwarto nila. Nakatitig lang ito sa kanya. Tinawag pa niya ang partner niya ngunit hindi siya sinagot nito. Matapos noon ay nakita niyang bumaba ang partner niya sa hagdan kaya sumunod siya. Sinara pa nga niya ang pinto pero binuksan niya muli dahil matatakot ang bata. Sumurado. Ay, hindi pala. Pagdating niya sa ibaba, nagulat na lang siya dahil patay ang mga ilaw at nakakandado pa din ang pinto. Dito niya Ano kayang itsura ng doppelganger pag nakita mo siya, no? Ano kayang nakita ni ate? Siguro, siyempre, pag sinabi nga doppelganger, kamukhang kamukha. Pero sabi nila, nalalaman naman daw na doppelganger yun kapag, kasi wala daw emosyon yung mukha. Pag kinakausap mo siya, di siya sumasagot. Kasi karaniwan, bigla na lang umaalis. Pero siguro dahil naanipungatan siya, di niya siguro napansin yung mga bagay niya. Realize na hindi makakapasok ang partner niya sa bahay dahil wala itong dalang susi ng oras na yun. Ayon kay Aki, bigla na lang siyang hindi makakilos. Ang hindi niya alam, habang hindi siya nakakagalaw, may nagbubukas sara na din pala ng pinto sa kwarto nila. Makilabot? Matapos ang ilang sandali, dito pa lang siya nakagalaw at nagmamadali siyang tumakbo sa kwarto. Hindi pa din siya makapaniwala sa nangyari. Dahil nga dito ay sinilip niya muli ang partner niya. Sa isip-isip niya ay nagbibiro lang to pero pagtingin niya, wala siyang nakita. Ano sa tingin niyo ang naganap sa bahay nila nung gabi na yun? Did she really witness her partner's doppelganger? Nang malaman nga ng partner niya ang nangyari, nagbiro na lang ito at sinabing pinadala niya ang doppelganger niya para i-check kung okay sila. Ikaw, ano ang gagawin mo kung sa'yo mangyari to? Natakot ka, nabiro mo pa eh. Ang humusga. Nakatakot ka? The all-new Jollibee app. Mas madali na mag-order ng Jollibee favorites mo. Download now! Nagutom na. Crematorium. Ang lalaking mapapanood nyo ay nagtatrabaho sa crematorium. Nang gabi na yun, nag-video siya para ipakita sa fiancé ng kapatid niya ang itsura sa loob ng crematorium at kung ano ang ginagawa niya. As he was showing the building around, this happened. Lights, they turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now, I'm gonna walk you through. Parang nag-static yung ano. I have a friend that works that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies. So when I'm walking through here, Wait lang. Video taasan natin yung brightness. they usually put the urns out to send to the families. So when I'm walking here at night, I walk right by these
urns that they put on the tables here. And then I come down. Freaking out. Maririnig mo ang faint tapping sound na nanggaling sa loob ng furnace. Dahil nga dito ay medyo natatakot na siya, pero patuloy lang siya sa pagve-video. Hindi niya napansin na nagkakaroon na ng static audio ang camera niya. Is it a sign that something is about to happen? Nang ipakita niya ang body table, may naramdaman siya sa likod niya kaya napatutok ang camera niya doon. Pero wala naman siyang nakita. However, the strange events happening around him that night are about to get spookier. Ito ang sumunod na nangyari. Crematorium. Di ba ito yung parang pinagkikremitan? Ito. Sorry, bakal. The lid opens up. Uy, gogi! Sa likod niya, bigla na lang may gumalaw. Maririnig mo ang metallic sound. Nang itutok niya ang camera sa mga urns na nakalagay sa aisle, makikita mo na gumalaw na lang mag-isa ang takip ng isa sa mga ito. It produced the same sound nung nauna at ilang sandali pa, ang takip nito ay unti-unti na lang umangat ng mag-isa. Ay po, napatakbo na nga lang siya sa takot at paglabas niya, bigla na lang din may humawi ng vertical blind sa pinto na parang may sumunod din lumabas dito. Pero in this case, wala kang makikita. It's as if whatever is terrifying him followed him. Matapos nga ng mga nangyari, napauwi na lang siya. Ikaw, kakayanin mo ba magtrabaho dito ng mag-isa kahit na may nagpaparamdam na? 3 years later. Isang araw, nag-check si Yessie ng phone niya nang makita niya ang isang recording na video niya 3 taon na ang nakalipas. Ang sabi niya, nag-video siya dahil siya lang ang mag-isa sa bahay ng araw na yon. Pero may naririnig siyang mga ingay na nanggagaling sa banyo. Maririnig mo ang tapping sounds pero nang tignan niya ang loob ng banyo, wala naman siyang nakita doon. Kahit araw no? Nagtataka na lang siya kung ano o sino ang may gawa ng ingay. Matapos nun ay pumalik siya sa kanyang kwarto. At muli, narinig niya ang ingay na nanggagaling sa banyo kaya muli siya mag-video. Parang mga kahoy yung mga gamit nila kaya she would capture something else. Konting ano lang narinig. Nakita mo ba yun? Tingnan mabuti ang pagitan ng mga bars ng hagdan. Sa loob ng banyo, makikita mo ang paggalaw ng isang anino. Hindi niya nakita ang anino na ito 3 years ago, kaya nakigulat na lang niya nang i-review niya ang video. Hindi siya makapaniwala na meron pala siyang nakunang hindi niya maipaliwanag. Ang anino ba na nakita niya ay ang may gawa ng mga ingay na naririnig niya? Ikaw na ang bahalang humusga. Is it a bird? Is it a bird? Nitong October 8 sa Sariaya, Quezon, may nakita si Che at mga kasama niya na lumilipad malapit sa puno. Noong una, hindi nga nila pinansin ito, ngunit sa muling paglipad na nakita nila. Nagtaka na lang sila bakit ito lumilipad malapit sa buwan.
at napansin nila na mas malaki ito kumpara sa mga ordinaryong ibon. Dito na nga sila naghinala kaya inilabas nila ang kanyang camera at dito na siya nagsimulang mag-record. O ano yan, ma'am? Ano yan? Sabi ni Edric, ibon daw. Si Skibidi yan, pre. Gabi, oh. Maraming ano. Gabi pala. May nalipad-lipad din. Pero hindi naman siya kalapit sa bod. Pero yun na nga, yun nakatabi ng buwan eh. Bubal eh. Yan na. Kogi. O ano yan, ibon Tsaka ba yan? kung lumilipad yan, Oo, masakit eh. hindi siya umaalis sa pwesto niya. I mean, dyan lang siya sa area. Eh ano yan, dinosaur. Dinosaur. Parang siyang kakaiba. Oh, ba't wala na dun? Ayun, sobrang, ano, ay ito siya. Pabalik-balik siya sa bod, pre. I mean, doon sa wala na. Pabalik-balik siya sa bod. Ano kaya yun? Ang sabi niya, ang video ay naka-full zoom in na at sa ere, makikita mo ang isang itim na figura na parang ibon. Pero ang nakakapagtaka, lumilipad lang ito malapit sa buwan. Hindi nila mawari kung ito ba ay malaking ibon lamang o isang nilalang ng kababalaghan. Ang sabi sa mga comment, ito daw ay manananggal pero ang sabi naman ng iba, ito ay saranggola lamang. Ipinost niya ang video na to sa kanyang social media para mabigyan sila ng sagot kung ano ang flying creature na nakita nila. Ka-goosebumps, tatanungin kita, ano sa tingin mo ang nakita nila nung gabi na yun? Parang Naniniwala umaano ka yung bang pakpak manananggal eh. to o saranggola lang na naiwan lang na lumilipad sa gabi? Ikaw na ang humusga. Ikaw na ang humusga. The Baby's Room. 1 week ago, nagsimula mag-post si Misty ng series ng mga videos tungkol sa mga kakaibang bagay na nangyayari sa loob ng bahay nila. Naglalagay siya ng baby monitor sa kwarto ng anak niya na sagot para na-check niya ito Sa kanila, kahit nung nakaiwala yung sangkait baby pa lang, may iniwala mga nila sa naririnig siyang ingay kwarto. galing dito. Anybody have one of those VTech baby cameras? It keeps glitching out and it has woken me up so many times tonight. I thought it was just background noise, but the last time I swear I heard music playing. Nang sumunod na gabi, she got so freaked out dahil biglang nag-activate ang motion detector ng baby monitor. Nang tignan niya ang na-capture nito, ito ang kanyang nakita. Oh my god, you guys. Oh my god. So I've been recording the baby monitor anytime the sound or the motion detection goes off so that I can show my husband because he's on the road and I wanted to send him all this crazy shit that's been going on. Watch this video and tell me what you see. I literally ran up there so fast. There's nothing in her room. I brought her downstairs. This motion and sound detectors are still going on. I'm freaking out right now. Gagi yan sa taas. Nakita mo ba yun? Gago. Sa video, tahimik na natutulog ang baby niya sa crib nito pero Kaya tingnan yun. mo buti ang itaas ng bunk bed. Sa taas ng steps nito, makikita mo ang isang shadow figure. Ito ay nakatingin lang sa anak niya. Bahagya itong nawala at muli itong bumalik para tignan ang baby. Ang sabi niya, walang ibang tao sa kwarto na yun kung hindi ang anak lang niya na sanggol. Kung ganoon, sino o ano itong nakita niya sa baby monitor? Dahil Nandito agad ng sa motion demand detector, ng mga no? viewers niya na Galing. gustong makita ang setup ng kwarto ng baby niya, gumawa siya ng video para dito. Okay, a lot of you are asking about the room situation, so I'm going to run that through real quick. We moved my daughter from this room into this room. She got new Kung ako dyan, hindi ko naiiwan yung anak ko dyan na mag-isa. furniture. That's why the bunk bed is still in there. Then we moved the baby from my office, which used to be her bedroom, now it's my office again, up into this room. So this is the attic that's in between the rooms that I was talking about that's cracked. It's been that way for a while, so it's not something that I'm overly concerned about, but y'all have got me freaking out in the comments. I cannot even breathe walking in this room. I am truly terrified, but I'm going to walk out in here real quick. This is the bunk bed. This is where I took her out of her crib
ran up the bunk bed. There was nothing up there when I came. We have her rocking chair, her changing station, her closet with all of the stuff that we still need to put up. This is where I have everything that was gifted. I know a lot of y'all were saying check stuff that came from a thrift store or that wasn't yours, because it might be causing it. I will show you guys up here. There's nothing suspicious. There's no hair from like a rat or something that could have came in. This is marker. These are still tucked in on the sides, like they're still tight from, you know, if somebody was trying to be underneath the blankets. I don't think that's plausible, so I don't know. I have no idea what could be causing it. Oh my god, it's rocking. Fuck! Ay, gagawin gumalaw yung ano, rocking chair. Taas ng bunk bed, bigla na lang gumalaw ng mag-isa ang rocking chair sa gilid ng kwarto. As you can see sa simula ng video, wala siyang ibang kasama sa kwarto. But the strange events didn't stop there. Ilang araw matapos ng mga naganap, nagtutupi siya ng mga damit na nilaban niya. When all of a sudden, she heard banging sounds sa likod ng kanilang living area. Paglabas niya sa kanilang bakuran, ito ang nakita niya. Ang laki kasi ng bahay masyado. Uy, mga patay na ibon. Alam ko may napanood akong ganito sa horror movie. Parang masamang, ano yun eh, masamang sign. So I have no idea what this means. Sure, something just spooked them, but it's just another one of those Kung anong meron dyan, malakas expensive siguro given yan. everything that's going on. Like, Curse or something. I also had to call pest control back out here today because I woke up this morning. There were ants crawling everywhere, all over the floor, all over the counters, up the wall. I don't know, y'all. Nang tingnan niya ang dahilan ng ingay sa bakuran niya, bumulaga sa kanya ang mga katawan ng mga ibon na nakakalat sa lupa. May ilang mga buhay at karamihan dito ay mga